Lastly po, sir, message niyo po sa anak niyo si BP Inday, no? Talagang grabe ho ang atake sa kanya nitong mga nakarang araw. Ano pong message niyo kay BP Inday? Sabi ko nga kay Inday, ako magprangka ako. Kaming mag-ama. Sabi ko, Day, dumaan ako dyan sa presidente. Pardon my statement this time. Sinabi ko sa anak ko, wala kang makuha dyan, wala kang mapala. Trabaho ko lang every night, magdating yung papeles na ganun. Matapos ka sa opisina alas 10, alas 9, alas 11. Magkain ka tapos hindi mo na pirmahan. May pirma yan doon sa tao na ano mo yung secretary whom you trust. But the problem is, kung abogado si Inday, basahin mo talaga. Kasi takot ka magkamali eh. Makatapos yun mga alas 6, alas 7 ng umaga, matulog kami minsan hanggang alas 12. Tapos alas 2, ligo ang punta. Ganon ang buhay mo. Para kang clerk, sa totoo lang. Kung wala ka naman mong ambisyon other than really just being there sitting as a president, sitting meaning doon sa silya, walang kakwenta-kwenta buhay. Pati yung ulam, baski gaano ka husay ng cook, pagdating mo sa wala kang gana palagi. Kaya natuloy ako pumayat. Buti naka-recover ako dahan-dahan na ngayon. Wala talaga, sabi ko. Ako sabihin ko sa kanya, if it's only kung ano lang na wala kang makuha. Saka maliit yung sweldo, makukuha mo yan dyan sa sa kaliit ng sweldo ng yawa na yan. Makukuha mo sa labas kung mag-practice ka. Pero kung sabihin mo na is there something in the presidency that would make you happy? Wala ho. I will not give it to anybody else. Kayo yung iba nang nagkikinig, talagang atat na atat kayo, go ahead. Pero para sa anak ko, yun ang masabi ko. But, alam mo, ang buhay, swerte. Kung ano may swerte niya, I will support her. Whatever that may be in Yun mga boss, narinig na natin ang payo ng isang ama sa anak mga boss. Sinabi nga ni Tatay Digong Duterte na wag nang tumakbo itong si BP Inday Sara Duterte bilang presidente mga boss, no, sa susunod na 2028 election mga boss, dahil ayaw ni Tatay Digong na masaktan itong kanyang anak. Lalo nga ngayon mga boss, no, na binabato ng mga controversial ng kalaban itong si BP Inday Sara Duterte, ay nakikita nating pinoprotektahan niya ang kanyang anak, dahil nandyan nga si Tatay Digong mga boss, no, sa SMNI News. Mayroon siyang programa dyan, yung Gikan sa Masa mga boss. So kaya naman na maraming tao ang nagagalit din dito kay Tatay Digong dahil sa kanyang mga salita mga boss, no. Pero mas lamang yung puso ni Tatay Digong pagtulong sa mamamayang Pilipino mga boss. So usapang dito sa kanyang anak, sinabi ni Tatay Digong na experience niya na ang pagiging isang presidente, at puyat ang inabot niya mga boss, at sakit sa ulo dahil nga ang presidente mga boss, no, ay siya yung mamumuno sa Pilipinas. So napakalaking responsable or napakalaking kutungkulin mo na gagampanan para sa mamamayang Pilipino, dahil ikaw yung pinakamataas na katungkulan sa Pilipinas. So ganun talaga ang trabaho ng isang presidente mga boss. Sabi nga niya, wala namang kunti lang naman ang sweldo at kaya namang kitain kung sakali.
itong pagiging presidente, mga boss. Kung talagang ikaw ay hindi magiging corrupt, mga boss, kung tawag dyan, mga boss, no? Talagang konti lang ang sweldo ng isang presidente at yung isang empleyado ng isang government, mga boss. So ganyan nga ang sinabi ni Tatay Digong na payo ng isang anak payo ng isang magulang sa anak, mga boss, no? Pero sa bandang huli, sinabi din ni Tatay Digong na nasa kanya din, kay BP Inday Sara din. Alam naman natin na kung kapalaran talaga ni BP Inday na magiging presidente, kagaya ng kanyang ama na sinisigaw ng sambayan ng Pilipino na siya yung magiging leader natin sa ating bansa, ay malalaman natin yan, mga boss, no, sa 2028. Dahil dyan malalaman kung isisigaw ba din kagaya ng kanyang ama, itong si BP Inday Sara, na siyang mamumuno sa ating bansang Pilipinas. So yan ang ating abangan, mga boss. Pero bilang magulang sa anak ay huwag na itong gawin dahil magiging sakit sa ulo ito ni BP Inday Sara at maraming kontrobersyal pambabato ang ibabato sa presidente, mga boss, at maraming tungkulin na kailangan mong gampanan, baguhin para sa magandang kinabukasan ng ating bansang Pilipinas. So para sa inyo, mga boss, sang-ayon ba kayo sa payo ni Tatay Digong na huwag nang tumakbo itong si BP Inday Sara Duterte?